Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay. Good morning! Good morning, baby Toby! Yan, kamusta ka naman, DJ Lindsay? Kamusta ang weekend mo? Hoy, ang weekend ko ay nakakapagod pero masaya naman sa puso. Yan, same pero iba. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Siyempre, tsahin at saka anak duties tayo nung Ayun. nung weekend. Sinundo ko yung nanay ko tsaka yung mga pamangkin ko tapos ginala-gala ko sila kung saan-saan. Congratulations! Ikaw ba? Kamusta ako? weekend? Ayun, tito duties naman ako. Napagkahalataan mga Oo. adulting 101 Eh kasi yung kapatid ko nasa Baguio ngayon, nagre-review. Oo nga. Tapos yung nanay ko naman nasa Silang. Oh, diba? So yun, nung Sabado ako lang natira doon sa bahay namin at yung pamangkin ko Oo. na bata na 7 years old. Oo. Ay nako, para ako nagkaroon ng anak. Diba? Pero at the same time, masaya din naman dahil habang naglalaro ako, natutulog siya doon sa kwarto ko. Oo. Pero. Parang may anak ka talaga. Tapos Oo. naglinis pa ako noon ng bahay. O, Ayun na panis nga. ka dyan. O, parang may sumanib sa'yo na kakaibang puwersa nung araw na yun. Excuse me, pag nasa Cavite ako, mas sipag ako. Oo. Siyempre, dapat naman, ako din naman masipag. Oo. Pero Ano? hindi mahirap kasing maglinis ng bahay kapag alam mo na may marami kang iniintindi. Tama ka ganyan. dyan, oo. Tsaka may mga bata, 3 bata, so parang baliwala yung paglilinis ng bahay. Tama. Alam mo ako, naglilinis ako mga alas 5. Alas 5 ng umaga? hapon. Ah, okay ng hapon. Bakit? Eh kasi, ang mangyayari kasi noon, yung pamangkin ko, magdudumi pa siya. Kaya nga. Di ba? At meron pang mga papasok na bisita. So ako ngayon, naisip-isip ko, dapat alas 5. Bakit? Para tapos na yung kalat ng mga pamangkin ko, tapos na yung mga bisita, di ba? Oo. At the same time, kapag gabi, kung magdi-dinner man, maayos, di ba? Maayos yung bahay namin at malinis. Oo, tapos kapag after ng pagod mo, diretso tulog ka na. Diba? nun, Ligo muna. Ligo. I mean yun nga, dire-diretso na yung wala ka nang ibang gagawin kundi Yes. ligo at saka tulog na Diba, lang. parang ang sarap mag-chill, no? Kapag katapos ng isang napaka-tiring day, no? Or night, di ba? Oo. Oh, yung tipong kakain ka na lang ng dinner, di ba? Tapos sabihin na natin, manunod ka ng movies, di ba? Ang sarap mag-relax. Uy, totoo. Yun nga, yun lang naman yung ginawa namin. Kayo pangga, sana sana na-enjoy niyo yung weekend ninyo. Kahit nakakapagod, pero ang importante dyan, masaya yung puso ninyo. Tama. Pero ito, alam mo, no? Meron akong kwento. Uy, anong kwento? Yung kapatid ko. Oo. Oo, nagano siya. Nagre-review kasi siya ngayon Oo. sa Baguio. Tapos, meron daw silang mahirap na exam. Ay, seryoso? Nag-top siya. Oy, Oo, nag-top siya. congratulations! Alam mo yung kapatid ko na yun, yung about sa neuro yung yung exam nila. Tapos yun daw yung taray naman. pinakamahirap na Oo. exam. So nag-top daw siya. Ako natutuwa ako, honey. Alam mo, minsan na papatanong na talaga ako sa sarili ko kung talagang kapatid mo ba yun? Kapatid ko yun. Oo, hindi mo ba hindi ka ba nag-wonder na baka mamaya? Minsan oo. Ampon ka, ganyan. Minsan oo, kadalasan hindi. Ganon. Diba? Hindi, congratulations sa kapatid ni Toby. Grabe nakaka-proud do. Isipin mo no, binidyohan pa siya Oo. habang binibigay yung crown kasi kaya daw may crown kasi yun daw yung pinakamahirap na exam. Ay, talaga? Tapos nag-top siya. Nag-top siya. Proud ka mo. Alam niyo po si Baby Toby kasi nagsusupport din siya sa kapatid niya kaya gano'n na lang yung saya ng damdamin niya kapag may mga Oo. ganyang balita sa Kasi kanya. kitang-kita ko kasi yung yung hirap niya di ba? At saka yung hirap mo din. Kumbaga nagre-reflect naman. Huwag na natin anuhin yun. Hindi, pero totoo naman, nahihirapan kayong lahat. Ganun siya. Siguro, out of, katalinuhan niya na rin, hindi nyo napapansin na sa ganung bagay siya bumabawi sa inyo. Pero nakakatuwa no, nakikita mo yung Diba? kapatid mo na sobrang na-achieve niya yung niya. Oh Tapos my nag-top gosh. pa. Diba top? Uy, speaking of mga exam na ganyan, siguro nakaka-proud din, pero kasi bata pa siya para malasabi. Si Aya, yung unang pamangkin ko, perfect naman yung exam niya sa Nuts. math. Sabi ko, oh my gosh, kanino ka nagmana? Hindi ka nagmana sa akin. Mathematics, baby to. Maths? Oo, Diyos ko. perfect. Para, Ano grade mo nung ano ka? ay naku, wag mo na itanong, B. Ako, 73. Oo, mga ganyan. Nakakaloka kasi, although bata pa naman siya, di ba? Parang grade 1 pa lang yata or what. Pero nakakapagtaka na, or siguro mga grade something, ganyan. Nakapagtaka na perfect yung mga exam niya. Ito lang yung ito lang yung proof na yung mga kabataan niya, mga matatalino. Oo, Di ba? actually. Math, mga pina-perfect. Kaya nga, samantalang ako nung bata ako, ay nako, talagang Diba? nagkakalagnat ako. Tapos malaman-laman ko, bagsak pala. 0 talaga ako sa exam na may ganun akong moment, baby Toby. Ako, Brad, yung multiplication table, hindi ko pa yung kabisado hanggang ngayon. Ay, ako din. Hindi ka nag-iisa. Oo. Pag tatanungin mo nga ako, 9 times 7, ano ba yung 9 times 7? Huy, wag tayo dito magkwento, nakakahiya.
Oo, nare-reveal. Alam mo, may calculator naman. Yun na nga, may calcio naman. At saka, alam mo, never ko natutunan yung mga ganyan-ganyan. Di ba? May Parehas ganyan- tayo. Yung mga- Yung sa daliri. Oo, Paano ba yun? Hindi ko nga alam eh. Paano ba hanggang ngayon hindi ko na rin alam. Hayaan mo na. Naku, nasa digital world na naman tayo. May calculator na tayo. Gamitin natin yan. Oo, nagtataka nga ako hanggang ngayon kung paano natin naitawid yung algebra eh. Di ba? Sobrang hanggang algebra. ngayon. No, yung algebra naman, di ko naman ginagamit ngayon. Di ba? Nakakainis eh. Well, kailangan talagang pagdaanan yung mga ganyang bagay kasi. Ay, naku, wala naman tayong magagawa. It is what it is. Kaya naman sa mga pangga natin dyang estudyante, ay nako, kung nape-perfect nyo ang algebra, geometry, and whatsoever, root na yan, congratulations, napakatalino nyo. At syempre, kung natatop ninyo yung mga exam ninyo, congratulations din. Diba? Congratulations at deserve nyo Deserve. kumain sa Samgyup. Sakto, sahod din ngayon. No? O kaya Grabe. naman, budulin nyo ng mga ate nyo at kuya nyo. True. Ay, ililibre kayo niyan. Tama. Mag-samjik kayo, mag-celebrate kayo dahil sahod din nyo. Kami, pecha de peligro na namin. Oo, ilang araw pa lang. Brad, next week pa tayo sa sahod. Medyo Brad. matagal-tagal pa. Oo, 10 days pa. Ilang kembot pa yan, baby Toby, pero carry yan. Wala na akong pera. Kakayanin. Kakayanin, sir. Kakayanin. Di ba? Anyway, DJ Lensay, pag-usapan na natin yung ating message sender kanina. Eto nga, madami daw sa kanyang nagkakagusto. Ay, taray. Kaso wala daw nagpo-pursue, walang nanliligaw. At 27 years old na daw siya, wala pa daw siya nagiging ka-long-term relationship. Ay, Oh my nako. gosh. Marami nagkakagusto pero walang Nanliligaw. as in, nagseseryoso, ganyan. Siguro walang nagpo-pursue sa kanya. Kasi di ba minsan kasi ang nangyayari, kinakausap ka, nagkakagusto, Oo. pero siguro may nakitang red flag sa'yo. Oo. Siguro I'm not sure Or hindi lang talaga seryoso yung mga na, Yes. ano na, di ba? Di ba? So ayun, wala daw nagpo-pursue sa kanya, wala daw Ang hirap nanliligaw. naman nun bilang babae. Alam mo, uso yan ngayon, no? Talaga. Yung kakausapin ka, papakiligin ka, pero hindi kayo pursue. Ay, totoo. Diba, ang Totoo dami, yan. so, ewan ko ba sa mga kabataan yun, ang dami ng lumalabas na terminolohiya sa mga bagay-bagay Oo. pagdating sa pag-ibig. Di ba? Alam mo, nitong nakaraan, meron akong natutunan. Ano? Back burner naman. Ano yon? Back burner? Ano pa yan? Nalulutuan ba yan? Di ba? Yung likod mo, may sangkalan. Gas stove ba yan? Nakakaloka sangkalan ba yan? Pero ang sabi daw, ang back burner daw is parang one-sided, kumbaga second option ka lang. Yun yung pagkakaintindi ko Ewan ko kung tama yung pagkakaintindi ko, pero yun yung nakita ko sa TikTok eh. Sa TikTok kasi ang daming nausong mga terminolohiya eh. Sa bagay, narcissism, breadcrumbing, mga ganyan. Breadcrumbing. Oo, may ganon. Yung tipong kung ano lang yung ibigay sa'yo, yun lang yung kinukuha mo, yun lang ini-enjoy mo. Ay nako, meron pa akong natutunan din noong December lang. Ano? Situationship. Ayun, situationship, oo, given naman yun. Pero back burner, parang Nako. nakakaloka. Pero alam mo, mahirap yan sa babae ha. Actually. Yung tipong, halimbawa, ang dami mo nakakausap. Tapos finally, for example, meron ka nang makuha na, parang meron ka na mataypan na lalaki. Tapos bet na bet mo siya. So you guys would talk for hours and hours and Yes. days and days. Pero, at the end of the day, hindi ka pala niya ipupursue. Diba? Yun yung mahirap doon eh. At syempre, hindi lang naman yan sa mga babae nag-exist or hindi lang yung mga babaeng na-experience yan. Pati na rin Oo. mga lalaki. O, Pero, kasi, gaano ba kahirap para sa isang lalaki na mag-pursue ng babae? Ano ba yung mga rason ba't hindi ninyo pinupursue yung mga babae? para sa akin Oh. siguro kung ako hindi ko pursue yung isang babae, siguro during our first meet up, no? Meron akong hindi nagustuhan. Kasi syempre, di ba, kung pipiliin mo naman yung isang tao, di ba, okay lang yun eh. Pero kapag hindi mo natanggap kung ano yung siya, di ba, Oo. parang hindi naman talaga mag-workout yun. Oo. Diba? Hindi naman sa pagiging choosy, no, pangga. Pero ang nangyayari kasi, gugustuhin natin yung taong gusto talaga natin, di ba? Oo. Kung hindi naman natin sila gusto, bakit pa natin sila pupursue? Yun lang naman talaga yun. Sad reality, masakit man pakinggan, at choosy man pakinggan, no? Pero ganoon naman talaga eh. Magsesettle ka ba sa hindi mo gusto? Oo. Di ba? Tsaka feeling ko, Baby Tom, sorry na to cut you. May pagkakataon din siguro na parang pamigay masyado yung babae. Na parang tipong, nasabi mo na lahat, nagawa nyo na lahat. So bakit pa ipupursue? Nagawa nyo na nga Nagawa, lahat. okay. The key term is nagawa. Nagawa nyo na lahat. So, lahat ng pwedeng gawin na magjowa, nagawa na ninyo kahit wala naman kayong relationship. So, ba't ka nga ba ipapursue pa? Diba? Diba? Pero minsan naman ang nangyayari kasi, Ouchie. sa first date na yun, doon nang gagaling yung yung parang turn off stage eh. Turn off Talaga? phase ang nangyayari. Ako meron akong naka-date dati. Oo.
Na-turn off ako. Bakit? Kasi, Physical ba yan? hindi naman physical. Okay. Kumbaga, kung ano siya, doon ako na-turn off. Di ba? Ang nangyari kasi noon, ang tagal niya sa banyo. Tapos, basta, hindi ko ma-explain eh. Isa sa mga factor yan na ang tagal-tagal niya, pinaghihintay ka niya, ganon? Ang tagal niya nagkita na kami. Okay. Tapos ang tagal niya sa CR. Tapos hindi ko alam kung nandun pa siya o wala. 20 minutes ata siya nandun. Grabe naman. Baka naman sumakit yun dyan. Grabe ka naman. Hindi daw. Sana naka-second date ka man lang. Hindi na. Hindi mo na, bet. Ayoko na. Sa bagay. Minsan mararamdaman mo yan kung dapat ba siyang i-pursue or what. Oo. Diba? Kaya naman siguro may nagawa ka rin mali. No? Wag naman natin sabihin na palaging lalaki yung may mali sa mga kapag hindi ka pinursu. Siguro meron siya nakita sa'yo na ayaw niya at para sa kanya hindi niya matanggap yung ganung bagay sa'yo. Oo. Pero darating din naman yung tao na kahit na kung ano yung negative na yan, kung ano yung pinapakita mo sa kanya, magugustuhan niya. Oo. Diba? Darating yung tao na yan, maghintay ka lang. Pero in all fairness naman dun sa message sender mo, well, hindi natin alam kung baka mamaya nasa wrong na lugar pala siya. Malay mong hinahanap niya yung religious pero nandun siya sa area or nandun siya sa circle na hindi religious, Sa diba? mga bad boy. Sa mga bad boy. So, baka mali yung iniikutan mo or mali yung place na pinaghahanapan mo nung lalaki na magpo-pursue sa'yo. Pwede rin naman yun, Pwede diba? yun. Baby Toby. At syempre dito natanong niya rin naman kung sumpa ba to or blessing. So para sa'yo, ano siya? Well, ayokong tingnan yung negative side as sumpa. Pero siguro, hindi pa lang talaga dumadating. And siguro, God, yung universe is preparing you para doon sa ultimate one. Yes. Diba? Na tipong kapag dumating na siya, ay wala nang atrasan to. Eto na yun kasi ang tagal mong naghintay. Tama ka dyan. Kahit Diba? sabihin na natin na nagkakaroon ka ng jowa, pero short term lang. At least, di ba natututo ka? Nag-grow ka, di ba? Maybe, binigay lang sa'yo to or hindi pa binibigay sa'yo yung taong para sa'yo talaga, yung long-term relationship mo is baka naman, nire-ready ka lang naman, di ba? Mas okay na yung pumasok ka sa isang long-term relationship na super ready ka na. Totoo. Kilala mo na yung sarili mo at alam mo na kung ano yung gusto mo. Totoo. Alam mo, Baby Tom, share ko lang ha. Napataan kami one time ni Romel dyan sa UE Manila. Kasi dyan kami galing, di ba? High school, magkaklase kami. Yes. Tapos sabi ko, tingnan mo, siguro, what if naging tayo nung high school o nung college? Siguro, tayo pa rin kaya hanggang ngayon? Sabi niya sa akin, hindi, mas okay na ngayon na tayo naging tayo. Kasi at least, kalmado na lahat, tapos na tayo sa mga hinahanap natin na kung ano man, ganyan. Kumbaga ngayon, ang boring man ang relationship namin ni Romel, pero boring but true and calm. Tama. And satisfied siguro. Ganyan. Na wala na kaming ibang hinahanap na pogi, sexy. Well, ewan ko lang sa kanya. Pero ako kasi... Maganda ka, sexy mo nga Hindi ko alam kung... Basta ako kasi wala na ako sa ganyang moment. Siguro siya din. Alam mo yung masarap sa feeling yung ganyan, no? Oo. Yung talagang gustong-gusto niya talaga mag-settle sa isa't isa. Oo. Yung tipong walang second, walang pagdududa. Oo. Kumbaga, walang hindi ka nag-iisip, di ba? Talagang gusto mo talaga siya habang kitang-kita mo na. Oo. Alam mo, gusto ko ma-experience yan. Alam mo, tulad ng message sender mo, dadating din yan sa inyo. Oo, wag mo lang madaliin. Kasi pag minadali mo, di ba, Baby Tobes, minsan dyan tayo napapahamak eh. Tama. Don't rush at things. Kasi syempre, kapag binadali mo yan, ikaw ay madadapa. Oo, diba? totoo. Pag nadapa ka, masasaktan ka. Kapag nasaktan ka, iiyak ka. Diba? Totoo. So ayaw naman natin ng peklat, no? Ayaw natin ng bruise sa ating mga katawan, di ba? Or sabihin na natin emotionally, di ba? Oo. Kaya wag natin na madaliin ang mga bagay-bagay. Okay? True. At kung sakali man nasaktan ka dahil sa mga pinagagawa mo, okay lang kasi lesson learned naman yan for you. Natuto ka at syempre nag-grow ka. True. Most importantly. True. Right? Anyway, Pangga, susunod na ang napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakasama mo at nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang ibang di si Baby Toby. At syempre si Baby Toby ay pwede mong stalk sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067 sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, and also on my YouTube channel, DJ Baby Toby. Alright? So mga Pangga, magbalik tugtugan muna tayo for our next song. Here's a song from Bruno Mars titled Versace on the Floor. Uy! Sa mga Pangga natin dyan may kasamang jowa ngayon, ay nako, kayo na ang bahala. Oji ba? Tumutok lang dito sa number 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo